Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna si Lavander sa pagbahagi ng kanyang kwento. Maraming salamat sa iyo, sis. At pinapasalamatan ko rin ang aking Encanto members na sina Sir Marvin Malibiran from London at kay Uminus Cookie. At ganun din sa aking aswang member na sina Jen Raps TV, Jessica R. Ramos, Sherlyn Mahawan at Rab 2020 Vicencio. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Yun lang po. At umpisahan na natin ang kwento. Matapos marinig ni Adolfo ang usapan ng kanyang ina na si Yesa at ang matandang babaylan na si Crisanta, ay agad nagpunta ito sa kanyang ama na si Virgel at sinabi dito ang kanyang narinig. Hindi naman nag-aksaya ng panahon itong si Virgel at agad ipinarating iyon sa ama ng asawa niyang si Yesa na si Agaton. Ano ang plano mo ngayon, Pinonong Agaton? Kung totoo ngang buhay pa ang anak nila ni Yesa at Calix, ay tiyak na magiging malaking bantay ito sa lahi natin at sa iba pang mga aswang. Wika ni Virgel sa nakikinig lamang na si Agaton. At paano siyang magiging banta sa atin, Virgel? Gayong nag-iisa lamang siya. Wala nang mga lobo dito sa lugar ng ating nasasakupan. Ubos na ang kanilang lahi. Sino pa ang kakampi sa kanya upang kalabanin tayo? Buong kampante naturan ni Agaton na nooy abala sa pagbabasa ng librong hawak niya. Huwag tayong pakampante, Pinuno. Batid natin lahat na ang mga babaylan ay may kakayahang makita ang nalalapit na mga pangyayari. Paano kung magkatotoo ang sinasabi ng babaylan na si Crisanta? Pag-aalalang wika naman ni Virgel. Saglit na hindi kumibo si Agaton na tila nag-iisip. Ipatawag mo ngayon ang babaylan na si Crisanta. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Utos nito sa manugang at agad naman itong sumunod. Pagkabalik ni Virgel ay kasama na nito ang babaylan na si Crisanta at agad itong tinanong ni Agaton. Sabihin mo sa akin, Crisanta, anong nakikita mo sa iyong pangitain? Diretsyong tanong dito ni Agaton. Nakikita ko ang pagdating ng isang nilalang na tatapos sa iyong lahi at sa lahi ng iba pang aswang. Darating siya para tuparin ang nakatakda. Sagot ni Crisanta. Nakatakda? Ano ang nakatakda? Ang iyong pagkalipol, Agaton. Ang pagkakaroon ng wakas ng kadiliman sa lugar na ito. Nagpapatawa ka ba? Paanong magagawa yun ng sinasabi mong nilalang? Gayong nag-iisa na lamang siyang nakitira sa kanilang lahi. Paano niya kami lilipulin? Iyon ang nakikita ko, Agaton. Sinabi ko na ang aking pangitain. Maaari na ba akong umalis? Pagpapaalam ng babaylan at tumango si Agaton bilang pagtugon. Nang makaalis na si Crisanta ay ipinatawag niya kay Virgel si Dorco, ang kanyang kanang kamay. Dorco, halughugin ninyo ang bawat lugar sa bayan ito. Hanapin ninyo ang nilalang na ang tinutukoy ni Crisanta. Pag-uutos ni Agaton kay Dorco. Sa papaano namin siya mahahanap, Pinunong Agaton? Tanong ni Dorco. Halika, sumama ka sa akin. Yaya nito at tinungo ang isang kubol kung nasaan si Yesa. Ang kubol na yon ang nagsisilbing kulungan ng babae. Simula nang isilang nito ang anak nila ni Virgel na si Adolfo. Nang makalapit sila sa kubol ay nagsiyukod ang mga aswang na nagbabante roon bilang pagbati sa kanilang pinuno. Diretsong pumasok doon si Agaton kasama sina Dorco at Virgel. Ano ang malansang hangin ang nagdala sa inyo rito? Agad na tanong ni Yesa pagkakita sa kanila. May kailangan kami sa iyo, Yesa. Virgel, hawakan niyo siya. Utos ni Agaton saka hinugot ang kutsilyong nakasukbit sa tagiliran. Anong gagawin nyo?
Nababahalang tanong ni Yesa. Sa halip na sumagot ay mabilis na lumapit si Agaton kay Yesa at sinugatan ang braso nito. Napasigaw na sambit ng babae. Matapos sugatan ni Agaton ay mabilis na tumulo ang mapulang dugo mula sa sugat na yon. Pinahid yon ng kamay ni Agaton, saka ipinahid sa kamay ni Durko. Hayan, hanapin mo ang amoy ng dugo na yan. Huwag kayong magsayang ng oras. Kapag natagpuan niyo siya, patayin niyo agad at dalhin sa akin ang ulo niya. Utos ni Agaton. Masusunod, Pinuno. Sagot ni Durko matapos amoy-amuyin ang dugo ni Yesa na nasa kanyang palad. Napakasama mo talaga, Ama. Matatapos din ang kasamaan mo. Lahat kayo. Galit na wika ni Yesa. Yun ay kung mangyayari nga ang sinasabi mo. Anong laban ng isang mahinang lobo sa kampon ko? Huwag kang mag-alala, Yesa, anak. Alam kong matagal ka nang nangungulila sa nawalay mong anak. Kaya naman, oras na matagpuan siya ng mga tauhan ko, ay dadalhin ko siya rito. Yun nga lang, ay ulong walang buhay na lamang niyang makikita mo. Demonyo ka. Wala ka talagang kasing sama. Nagwawala sa galit si Yesa. Humayo na kayo, Durko. Isama mo ang iba pang tauhan at bumalik kayo sa lalong madaling panahon. Utos ni Agaton kay Durko at sila ay humayo na. Sa bayan ng San Pedro, sa tahanan ni na Felix at Aling Siling. Masakit ang ulong nagising si Felix ng mga oras na yon. Mabigat ang katawan niya at pakiramdam niya ay masasakit ang mga kalamnan nito. Nakaamoy siya ng kung anong malansa at nalaman niyang may mga bahid ng dugo sa kanyang katawan. Nagtataka siyang napaisip nang maalala niya ang nangyari nitong nagdaang gabi. Mariin siyang napapikit. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Kailangan niya itong tanungin para maliwanagan siya. Mabilis siyang umalis sa higaan para hanapin ang ina. Pero bago yon ay naisipan niyang maligo muna. Makatapos maligo ay agad niyang hinanap ang kanyang nanay Siling, pero wala ito sa kanilang bahay. Lalabas sana siya para hanapin ito, pero nagbago agad ang kanyang isip. Nag-aalala kasi siya na baka bigla na namang magbago ang anyo niya, kaya nagpasya siyang hintayin na lamang ang ina roon. Hindi naman nagtagal ay dumating si Aling Siling. Sinalubong niya ito, saka nagmano. Nagising ka na pala. Kamustang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Nay, ano po bang nangyari sa akin? Bakit nagkaganon ako kagabi? Bakit naging halimaw ako? Gulong-gulo na tanong ni Felix sa kanyang nanay. Makinig ka, Felix. Oras na para malaman mo ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Isa kang halimaw na lobo, Felix. Yan ang tunay mong katauhan. Ang iyong ama na si Calix ay mula sa lahi ng mga halimaw na lobo. At ang iyong ina naman ay nagmula sa lahi ng mga aswang na manananggal. Kaya nananalaytay sa iyong ugat ang dugo ng isang halimaw. Paliwanag ni Nanay Siling sa anak-anakang si Felix. Kung ganun, hindi mo ako tunay na anak? Pero paanong ikaw ang kinilala kong ina? Nasaan ang mga magulang ko? Muling tanong ni Felix at ikwinento ni Aling Siling ang mga pangyayari sa nakaraan, kung bakit at kung paano sila nagpunta sa lugar na yon ng bayan ng San Pedro. Kung ganun, ay wala na pala ang aking mga magulang. Ang tanging alaala na lamang nila ay ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko, ang dugo ng isang pagiging halimaw. Malungkot na turan ni Felix matapos malaman ang lahat. May isang lihim pa sa pagkatao mo, Felix. Wika ni Aling Siling. Kunot ang noong napatingin si Felix sa kinikilalang ina. Ang iyong ama na si Calix ay may dugong engkanto. Ang kanyang ina ay nagmula sa lahi ng mga engkanto.
Engkanto? Paanong magiging anak ng isang engkanto ang isang halimaw? Tanong ni Felix na naguguluhan, kaya isinalaysay ni Aling Siling ang lahat kay Felix. Nang panahong iyon, ay malaya pang nakakalabas-pasok ang mga engkanto sa kanilang dimensyon. Malaya pa silang nakakagawi sa mundo ng mga tao na siya ring pinamumugaran ng mga aswang at halimaw. At dahil doon, ay nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ang mga magulang ng iyong ama na si Calix, si Lucio at si Minerva. Nag-ibigan sila hanggang sa nagbunga ang pag-iibigang iyon, at iyon ang iyong amang si Calix. Labag sa batas ng mga engkanto ang umibig sa hindi nila kauri, kaya itinakul si Minerva sa kaharian nila at pinagbawalan ng makatungtong muli sa mundo, maliban na lang kung ito'y magbabalik loob sa kanilang kaharian at iiwan nito ang iniibig niya na si Lucio. Pinanindigan ni Minerva at Lucio ang pagmamahalan nila at masaya silang nagsama. Subalit, dumating ang pagkakataong nagkasakit ng malubha ang asawa ni Lucio at walang sino mang babaylan ang nakapagpagaling dito. Tanging amang babaylan lang ng mga engkanto ang nakapagpagaling kay Minerva. Kaya nagpasya si Lucio na makipagkasundo sa mga engkanto na hahayaan na niyang bumalik muli si Minerva sa kaharian ng mga ito para malunasan ng mga babaylan ang sakit nito. Pero sa isang kondisyon, na kasama ni Minerva na magbabalik doon ang kanilang anak na si Calix. Labag man sa loob ni Lucio na malayo sa kanya ang kanyang mag-ina, ay mas pinili niya yon ang mangyari alang-alang sa buhay ng kanyang asawa na si Minerva, at dahil alam din ni Lucio na hindi na naisin ni Minerva na malayo ito sa kanyang sariling anak, kaya nagpasya siyang ipasama na ito kay Minerva. Hindi naman nagdalawang isip ang mga magulang ni Minerva na tanggapin ang pakikipagkasundo ni Lucio sa kanila. Kaya para makapasok si Calix sa mundo ng mga engkanto, ay binasbasan ito ng mga babaylan at sinuotan ito ng kwintas na nagtataglay ng gabay ng liwanag. Nang sa gayon ay magkaroon ng kakayanan ang anak ni Minerva na makapamuhay sa magkabilang dimensyon, ang mundo ng tao at engkanto. Ngunit nang matapos basbasan ng mga babaylan si Calix, ay ganun na lamang ang gulat nila nang biglang nagsulputan ang iba't ibang uri na mga aswang at sila ay sinugod. Nagkagulo ang mga engkanto at mga babaylan dahil sa hindi inaasahang pagsalakay ng mga aswang. Napuno ng galit ang dibdib ni Lucio nang malaman na si Agathon ang may pakana ng lahat. Hindi akalain na magagawa iyon sa kanya nang matalik pa noong kaibigan na si Agathon. Galit na tinanong niya ito kung bakit nagawa niya itong siya ay traidorin. Isa kang taksil, Agathon! Bakit ginawa mo ito? Ako nga ba ang taksil? Hindi ba ikaw? Nakikipagkasundo ka sa mga engkanto na kalaban ng ating mga kauri. Sagot ni Agathon. Tumigil ka, Agathon. Alam kong ang pagtanggi ko sa iyong pag-ibig ang dahilan kung bakit mo ginagawa ito. Sabat na sigaw ni Minerva. Oo, tama ka rin. Pero kung tatanggapin mo ngayon ang pag-ibig ko, Minerva, ay patitigilin ko ang aking mga tauhan sa pagsalakay. Wika ni Agathon na nakangisi ng ngising demonyo. Huwag ka nang umasa dahil kahit kailan ay hinding-hindi kita magugustuhan. Galit na sabi ni Minerva habang mahigpit na tangan ang sanggol niyang si Calix.
Pwes, kung hindi ka magiging akin, ay mamamatay ka na rin ngayon. Sigaw na wika ni Agaton at mabilis na nagpalit ng anyo bilang isang mabagsik na manananggal. Mga kampon, paslangin ang engkantong yan! Makapangyarihang utos ni Agaton, sabay ng pag-atake niya kina Lucio at Minerva. Mabilis ding nagpalit ng anyo si Lucio bilang lobo at nilabanan ang ginagawang pag-atake ni Agaton. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga engkanto at mga halimaw. Nagtagisan ng lakas ang dalawang halimaw na si Lucio at Agaton. Walang ni isa man lang sa kanila ang gustong magpadaig. Pero higit na mas malakas ang halimaw na lobo na si Lucio, kung kaya't nasugatan niya ng malubha ang kalaban na ipinagkahila nito. Agad yung sinamantala ni Lucio para itakas ang kanyang mag-ina. Higit kasing mas marami ang pangkat ng mga aswang ng mga sandaling yon kaysa sa mga engkanto. Kaya't nangangamba si Lucio na matalo ang mga engkanto at manganib ang kanyang mag-ina. Minerva, umalis na tayo rito. Masyadong marami ang kalaban. Nanganganib tayo. Wika ni Lucio kay Minerva. Pero, paano sila ina at ama? Nag-aalanganin na sabi ni Minerva. Nag-aalala siya para sa mga magulang nito. Mas kailangan natin isipin ang kaligtasan ng ating anak. Halika na at bumalik na tayo sa teritoryo namin. Mas magiging ligtas kayo doon. Hindi na tumutol pa si Minerva at sumunod na ito kay Lucio. Nagsimula ng tumakbo ito para tumakas. Subalit agad naman silang hinabol ni Agaton. Bagamat ito ay sugatan, ay ginamit nito ang natitira pang lakas para habulin ang dalawa. Hindi ninyo ako matatakasan! Sigaw ni Agaton matapos maabutan sina Lucio at Minerva. Nakaharang sa harapan nila ngayong ang halimaw na kalahati ang katawan na si Agaton. Agad niyang sinalakay ang dalawa. Malakas na hinampas ni Agaton ang malaki at malapad niyang pakpak kay Lucio, kaya ito ay malakas na tumilapon. Agad na binalingan ni Agaton si Minerva at walang pagdadalawang isip na ibinaon ang malaki at may matatalas na kukong kamay nito sa tiyan ni Minerva. Minerva! Hiyaw ni Lucio nang makita ang sinapit ng mahal niyang asawa sa kamay ng manananggal na si Agaton. Agad niyang sinugod si Agaton. Sinunggaban niya ang likuran nito at malakas na sinakmal sa leeg. Nanlaban si Agaton at nagpangbuno silang dalawa. Dahil na rin sa mga sugat na natamo ay nanghina na si Agaton, kaya't nang lupay-pay itong napabagsak sa lupa ni Lucio. Nakahanda na siyang tapusin ito nang marinig niya ang mahinang pagtawag ni Minerva at ang pag-iyak ng kanilang sanggol. Dali-dali siyang lumapit sa asawa. Mahal, halika na at babalik na tayo sa aming teritoryo. Kailangan magamot ang sugat mo. Wika ni Lucio habang kinukuha sa kandungan ni Minerva ang yakap pa nitong si Calix. Hindi na ako magtatagal, mahal. Umalis na kayo ni Calix. Iligtas mo ang anak natin. Mahinang sabi ni Minerva na nooy ay nag-aagaw buhay na. Kaya mo yan, mahal. Halika na, aakayin kita. Lucio, ipangako mong aalagaan mong mabuti ang ating anak. Ang suot niyang kwintas ang simbolo ng pagiging engkanto niya. Huwag mo iyang ipahubad sa kanya. Alang-alang sa kaligtasan niya. Bilin nito kay Minerva at bago pa ito tuluyang malagutan ng hininga ay sumambit pa ito ng isang orasyon at kasunod nyon ay biglang nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag ang kwintas na suot ng sanggol na si Calix. Dahil doon ay napapikit si Lucio at nang siya'y dumilat
ay nasa sariling teritoryo na sila ng anak na si Calix. "Minerva! Mahal ko!" Lumuluhang sambit ni Lucio. Dama niya na sa mga sandaling yon ay wala na ang pinakamamahal niyang si Minerva. Simula noon ay wala ng engkanto pa ang naligaw sa lugar na yon. Tuluyan na rin isinara ang portal na daanan sa pagitan ng mundo ng mga engkanto. Nalaman ni Lucio na buhay pa pala si Agathon at simula rin noon ay naging mahigpit ng naging kalaban ng ibang lahi na mga aswang, ang lahi ng mga halimaw na lobo. Ang mga babaylan ay mga nahati sa mga lahing kani-kanilang pinagsisilbihan. Nalupig ng mga aswang ang mga lobo nang malaman ni Agathon ang malaking kahinaan nila. At dahil doon ay napilitan ang mga magulang mo na patakasin kang kasama ko. Pagtatapos na kwento ni Aling Siling. Sobrang kalungkutan ang naramdaman ni Felix mula sa nalaman niya sa kwento ng kinagis ng ina. Labis niyang ikinalungkot ang kaalamang hindi pala siya normal na tao gaya ng akala niya. Isa pala siyang halimaw. Halimaw na pumapatay ng tao at kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng mga tao. Bakit ako pa? Ayokong maging halimaw. Hindi matanggap na sabi ni Felix. Awang-awa naman sa kanya ang kinagis ng ina. Hindi natin mapipigilan ang pagiging halimaw mo, Felix. Maliban na lang kung kusang aalisin ang itim na batong nasa loob ng iyong katawan na siyang simbolo ng iyong pagiging halimaw. Wika ni Aling Siling. Agad namang nagliwanag ang muka ni Felix nang marinig yon. Kung ganon, may pag-asa akong maging normal na tao ako? Bigla ay nasabik na tanong ni Felix. Hindi ko alam, Felix. Masyadong mahirap ang pagdadaanan mo at maaari mo ring ikasawi yon. Dahil ang batong yon ay karugtong na ng buhay mo. Kung hindi mo malalagpasan ang pagsubok, ay ikamamatay mo yon. O kung malalagpasan mo man, ay maaari namang hindi kayanin ng iyong katawan ang pagkakaalis ng batong yon. Paliwanag ni Aling Siling. Nakahanda akong pagdaanan ang kahit anong pagsubok. Maging normal na tao lang ako. Nay, kung ikakamatay ko man yon, ay ayos lang sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa mabuhay na isang halimaw. Desididong wika ni Felix. Nakaramdam naman ng pagkaawa si Aling Siling dito. Kaya ipinangako niya sa anak-anakan na sa susunod na mga araw ay lalakan sila para bumalik kung saan nagmula si Felix. Maghahating gabi na noon at nakatakda na namang lumabas ang malaki at maliwanag na buwan mula sa madilim ng mga ulap. Habang si Felix ay nakahanda na rin sa maaaring mangyari sa mga susunod na sandali. Nakahiga siya sa kanyang kama habang nakapulupot sa katawan niya ang makapal na kadenang ginamit sa kanya ng kanyang nanay Siling noong nakaraang gabi. Ang kadenang yon ay binulungan ng orasyon ni Nanay Siling para hindi agad yon maputol sa pagkapulupot kay Felix sa oras na magwala ito kapag sinumpong na ito ng pagiging halimaw. Mismong si Felix ang humiling sa kanyang ina na gawin yon. Hindi niya kailanman gugustuhin na manakit at pumatay ng tao para maging pagkain niya. Hanggang sa sumapit ang oras na unti-unti nang nararamdaman ni Felix ang pagbabago ng kanyang katawan. Katulad ng nakaraang gabi ay muli siyang nakaramdam ng kakaibang init ng katawan habang unti-unting tumutubo ang makakapal na maitim na balahibo sa kanyang buong katawan. Pigil niya ang sarili na mapahiyaw sa sakit nang maramdaman niyang parang pinupunit ang bawat himaymay ng kanyang laman habang nagbabago ang buo niyang kaanyuhan. Ilang sandali pa ay naging ganap ng nakakatakot na halimaw si Felix. Umuungol na ito ng malakas at parang wala sa sariling nagwawala habang pilit na kumakawala sa kadenang nakapulupot sa kanya.
Sa kadiliman ng gabi, kung saan tanging sinag ng malaking buwan ang nagsisilbing liwanag, ay may marininig ang maingay na paglagatok ng takong ng sapatos sa isang babaeng naglalakad mag-isa sa daan. Hay nako, ang pangit naman na gabing to. Anong petsa na wala pa akong nakukuhang customer? Inis na sabi nito habang patuloy na naglalakad. Sa di kalayuan ay may nakita itong isang nilalang na nakatayo sa madilim na parte ng daang yun. Uy, mukhang customer na ito ah. Mukhang papa na to. Hay, sana nga at makaisa man lang. Pagkatapos nito ay uuwi na ako. Bubulong-bulong pang sabi nito habang papalapit sa nilalang na yun. At lalo pang lumapad ang ngiti nito nang makumpirmang ang lalaki ang nilalang na yun. Hi boy, nag-iisa ka lang? Gusto mo samahan kita? Nang aakit ang boses na sabi pa nito at kinalabit ang lalaking nakatalikod. Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang humarap sa kanya ang inakalang lalaki. Sindak na tili nito nang sa pagharap ng lalaki sa kanya ay isa pala itong nakakatakot na nilalang. Aswang! Nakuha pang magsisigaw at magtatatakbo ng babae. Subalit naabutan ito ng nakakatakot na nilalang na yon at agad siyang sinunggaban at nilapa sa leeg. Yun o, paganda ng paganda po ang kwento ni Felix at sana ay nandoon pa rin kayo sa part 4 ng kwentong ito. Yun lang po. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout sa mga kapwa ko narrator na nakinig sa kwentong ito. Walang iba kundi sina Huminus Cookie, Spark Laureta, Antingera, Hayop Mix Story at kay Dikong Tagalog Horror Story. Subscribe nyo po ang mga yan. Magaganda po ang kwento ng mga yan. At mega love shoutout din kay Sir Marvin Malibiran from London, kay Genraps TV, Jessica R. Ramos, Sherlyn Mahawan, Rob 2020 Vicencio, May Chillers Vlog, Kulin Vlogs, Friendly Mahal, Roland Vargas, Antingero Hunter PH Vlog, Remily Kaskayan, Mina Cohen, Princess Anaya Hart and Humudas from Quezon City, Leia Redoval, Work of Divine Mercy TV, Elsa Rojales, Charlene Dumansing, Oliver Diao, Lynn Ranga Vlogs, Joseph Tigas, Francmine Aurelianes Ramos, Ryan Noy, Zil Lins, Francis Mark Cabado at kay Red Horse. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento. At shoutout ko rin pala ang lahat ng silent listeners ko na nakinig ng aking kwento. Maraming salamat sa inyong lahat. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload. Paalam!